1 Corinthians chapter 10, verse 31. Verse 31. Sabay-sabay natin basahin to. Let's read this together. Come on, 1, 2, 3, go. So whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. I'd like to start from that passage because I want you to know that every Christian should pray that prayer. So whatever you eat, you drink, and whatever you do it for the glory of God. Don't you know that people are not glory conscious? We are not conscious to glorify our God. So as a pastor, I need to teach you and preach to you the Word of God so that I could encourage you that everything you do will be for the glory of God. Have you ever lived the kind of life that you begin to say, I want to live for the glory of God? Like for example, Lord, I have to go to school for your glory. Do you say that? Lord, I have to go to my job for your glory. Lord, I have to talk to this person for your glory. Lord, I need to work hard for your glory. Lord, I need to take a bath for your glory. I need to eat this food for your glory. Lord, I need to do this for your glory. Lord, I have to save this money for your glory. Lord, I have to spend this money for your glory. Imagine everything you do, you always think like for your glory, Lord. Maliwala kayo, baliktad ang buhay nyo. But majority of us, we are not glory conscious. Now, then I need to go back that you are designed to glorify God. Don't you know that? So, I will try to help you by reading it in Genesis chapter 1, verse 26 to 29 to teach you that you were designed by God. Okay? That I am created by God to reflect God's glory and God's nature. Basahin natin to para makita nyo po. Alam mo ba na ikaw ginawa para i-reflect mo yung glory ng ating Panginoon? Well, not everybody knows that. But today you are no longer ignorant. You are now knowledgeable that you are created for His glory. Amen? To reflect God's glory. Basahin natin, no? Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock and all wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Verse 29. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be for your food. In fact, nung binabasa ko po yung Genesis 1, verse 26 to 29, God created us in His own image. You know what is the image of God? It's a glorious image. And when we were created by God, we ought to reflect that glory. Okay? Now, tingnan niyo yung katabi mo, is that person reflect God's glory? Sabi ng iba, Pastor, mukhang malabo at atong katabi ko. Sino sa inyo, pagpasok nyo sa bahay mo, sabi ng nanay mo sa iyo, demonyo ka, dumating ka pa. Ako, patay, sira ang reflections. Sino sa inyo, pag umuwi kayo sa bahay ninyo, sabi ng nanay mo, ay, huwag na kayong magulo, andyan na ang Panginoon. Bakit Panginoon, inay? Kita mo, pag dumating yan, parang si Lord, kawangis ng Panginoon. No? Sino sa inyo, pag dumarating ka, tumitigil ang lahat ng nagsisigarilyo, uminom ng alak, nagbe-behave lahat. Alam niyo kung bakit nagbe-behave lahat? Kasi parang dumating ang Panginoon, you reflect God's glory. Halimbawa, kasama kita, makakapag-yosi ka kaya? Makakainom ka kaya? O makakapagsibo ka kaya sa harapan ko? You know, you cannot do that because why? I'm trying to reflect God's glory. And when God is reflecting God's glory, lahat magbe-behave. Amen. Ano kaya kung yung mga tatay natin nagre-reflect ng glory ng Panginoon? No?
Ibig sabihin, pag ang tatay natin nagre-reflect ng glory, yung nanay natin nagre-reflect ng glory, sila yung tipong bago siya magsalita, to God be the glory. Ha? Bago siya magtrabaho, Lord, mag-glorify ka. Lord, in my job, be glorified. In everything you do it for the glory of God. Maniwala po kayo, mag-iiba takbo ng life natin. Everyone of us will begin to live a life totally different. Kaya lang, kaya lang, hindi natin nare-reflect yung pagkakagawa sa now. Don't you know that your expression, reflection of God's glory is connected to your identity with your Heavenly Father? If I know I am a child of God, immediately I have to reflect my Father in heaven. Meaning to say, your identity is helping you to reflect who is your parents, spiritual father. Pag ikaw Christian, dapat hindi ka nahihirapang mag-reflect ng glory ng Panginoon. Kasi ang Ama mo sa langit, yun ang identity mo. Ha? Sino rito yung Christian ka na piling mo anak ka ng demonyo? Meron ba dito? You become a Christian and yet you feel you are son of the devil. That's a bad feelings toward yourself. Dapat lahat po tayo, if you believe that you have given your life to God, you receive Christ as your Lord and Savior, your identity now is based on what the Bible has declared. You are a child of God. And because you are a child of God, you have to reflect the glory of God because you are a child of God. Now, the second verse that I want to share to you is Romans chapter 8, verse 14 to verse 17. Okay? Romans 8, verse 14 to 17. Now, I want you to see that God make us so significant when we become sons and daughters in the kingdom. Tingnan nyo po Tingnan nyo yung significant. Yung iba sa inyo, ang significant nyo, yung tangos ng ilong. Sama pa yung significant natin yung ating bank statement sa bangko. Sama pa yung significance natin pag tayo beauty, matangkad. Sometimes pag ang trabaho natin kilala, that's the source of our significance. That's wrong. The significance must come from God. Your identity, your significance must be made in heaven. Tingnan niyo po yung Romans 8 verse 14. For those who are led by the Spirit of God are the what? The children of God. If you are led by the Spirit, sabi po dito, who are led by the Spirit of God are the children of God. Verse 15, tingnan niyo po. The Spirit you receive does not make you slaves. Kaya pangit yung yung iba yung expression mo sarili mo. Kasi sabi ng Bible, the Spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Every Christian, son of God, daughter of God, should never feel that they are slave, or else they will be motivated with fear. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. Now, ang sabi po ng Bible, when you receive the Spirit, He gave you the spirit of adoption to sonship, sabi po ng Bible. And by Him we cry, Abba, Father. That's why your identity, I want you to hear this, your identity is not based on your job. Your identity is not based on your father and mother physically. Your identity that God wants you to develop is the identity what the Holy Spirit has established in your life. You are now beginning to cry out, Abba, Father, because deep inside, there is a cry that you are a son or a daughter of the living God. Ano po ang sabi ng verse 16? The Spirit Himself testify with our spirit that we are what? God's children. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, you are God's children. Pero malungkot, kasi hindi niya naintindihan talaga eh. Pagtawanan mo, hindi alam. Yung mga malulungkot, pagtawanan mo, hindi alam, sabi sa kanya. Sino po dito masaya ngayon? Because the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Alam niyo, pagka nag-testify sa loob mo yan, yung kahit wala ka ng pera, piling mo, mayaman ka pa rin. Yung bagsak ka sa klase, piling mo pa rin. Parang ang tali-talino ko, makaka-recover ako dito. Amen?
Parang yung mga anak ka ng mahirap, anak ka ng tatay mo mahirap, nanay mo mahirap. Pero feeling mo, hindi, kakayahanin ko to. Iba ako, iba ako. Because there's something inside of you that tells you, you are my son. You are my son. You are my daughter. At alam niyo po, isapat na po yung mga salita na yon para maramdaman mo, mga kapatid, na kinukonfirm ng Holy Spirit na may maganda kang future. Taas yung kamay, naniniwala because you are a God child, you have a better future. Come on. Sino sa inyo excited? Alam niyo, iba kasi, malungkot na malungkot kasi hindi nila naintindihan kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa kanila. Pag kayo na born again, when the day you come to know the Lord Jesus Christ, I want you to believe that there is something crying out inside of us that says, you are a special child of God. Very special kayo. Pero mas dami-dami ng mga tao, ikaw yung sinabi ni Lord, ikaw yung anak ko. Alam niyo ba ibig sabihin ng anak? So, I still remember, bata pa akong pastor noon. May dumating na taga PSG sa church ng Dulos. Sabi, ikaw ba yung pastor? Oo. Sabi ng presidente, ang presidente po nun si Ramos. Ikaw ba pastor dito? Oo. Sabi ng ating presidente, ang pinakamalapit na simbahang born again, ikaw dito. Hindi mo ba daw siya napupuntahan? Pumunta ka daw sa ganitong oras, isama mo yung ibang pastor na taga rito. Sabi ko, okay na. Ini-invite tayo ng presidente. Si Ramos. So I called some of my friends and I told them, hey, the president asked us to visit the palace. Malacanang Palace. When? Sa Monday. Tara, punta tayo. Grabe, lahat kami, nagbarong pa kami. Todo forma lahat. And then we go to kaya lang, medyo nakakaasar pa lang pumasok sa Malacanang. Doon pala sa unang gate, kakap-kapang ka, may detector. Ay, nakong tagal. Okay na po, papasok. Pangalawa, kakap-kapang ka na naman. Sabi ko, bro, nakakadalawa mo kami duda sa atin dito sa Malacanang. And then pangatlo, kakap-kapang ka na naman. Lahat iniisa. Yung pinakamalapit na, yung pang-apat, nako, ito na, pati bulsa mo, pati mga pitaka mo, binubuksan. Sabi ko, grabe, bago ka pala makapasok dito, dahil kap-kapan. Doon sa pang-apat na yon, doon na kami, umupo na kami doon sa may table. Pag-upo na, sadali lang, paparating na po ang presidente. Alam niyo po, pinapanood ko po yung pasukan. Haharangin. Sabi ko, grabe, ang dalang pinagdaanan natin, ang tindi Tapos may dumating, tumatakbo. Ba, hindi kinapkapan. Tumatakbo, hindi kinakapkapan. Kinabahan ako, pare may pumasok. Hindi nakapkapan, tuloy-tuloy, tumakbo. Ba, may kasama pang bata, tumatakbo talaga sila. Pagdating sa dulo, pati doon sa pasok ng kwarto, dire-diretso hanggang sa loob. Naku, patay. Sabi, hindi, wala ho yun. Hindi kakapkapan yung bakit. Anak ni Ramos yun. Yung pala, pag anak ng presidente, hindi na kinakapkapan. Tuloy-tuloy. Sino sa inyo lagi mo kang kinakapkapan ng Diyos? Kasi hindi mo piling anak Sino yung piling anak mo? Yung anak ka ng Diyos. Taas yung kamay. Yung, Pastor, feel na feel ko, I am a child of God. Taas yung kamay, yung mga piling child of God. Pero bakit parang mukha kang kinakapkapan pala? Lagi yan mukhang takot. No? Alam nyo, the truth is this, if you're a child of God, fear should never reign in your heart. Amen? Sino ito yung, nako, mag-aaral na, kinakabahan. Pag may tuition fee, pag may electric bill, naku. Pag may water bill, pag pambayad ng bahay, kasi nga po, hindi mo feel na anak ka ng Diyos. May mga misis ba dito? Yung mga tatay tsaka misis, ganito kayo mag-uusap dapat. Sweetheart, nako, yung bayad natin sa bahay, hindi pa natin nababayaran. Dapat ang sagot ng mister, ganito, don't worry, I'm a child of God, okay? Siguro, ngingiti yung misis. Kasi po, minsan pag ang nagsabi yung misis, sweetheart, babay tayo ng kuryente. Kasi naman ikaw, di ka nagtitipid, tuloy, wala tayong pera, bla 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 bla. Wala, mag-aaway na Dapat isipin natin, taas yung kamay ulit, sino ito yung piling mo anak ng Diyos? Sino sa inyo, nako, pasok ka na naman. Wala pa kami magpa-finals na. Hindi pa kami bayad sa eskwelahan. Titingnan mo tatay mo, walang pera, nanay mo, walang pera. Pero sasabihin mo, okay lang, basta ako, anak naman ako ng Diyos. Kung wala silang pera, the Lord will provide. I am a child of God. You see, it takes away every fear in your heart because your identity is a child of God. Tama po ba? Sige, wag mong isipin yan. Alam mo gagawin mo? Sisirain mo lahat ng glorious thing. Magwawala ka, mangungupit ka, manguhold up ka, magkapera ka lang. Sino sa inyo madaling tawagin ng Bombay kaysa kay Jesus? Pag may problema sa pera, sino Bombay? Dumaan na ba yung Bombay?
Laging ganun, hindi nakikita na may Diyos. You know, every time you go to that level, suddenly you begin to change your mind. Mag-glorify dito si Lord. Sino sa inyo nararamdaman nyo? Pag may problema kayo, hindi ka matatakot at sabay sasabihin mo, for your glory, Lord, for your glory. Lord, whatever I do, whether I eat or drink or whatever I do, Lord, I will do it for the glory of God. Lord, wala akong pera ngayon. Wala kaming pambayad, but Lord, I will do it for the glory of God. Hindi ako sisimangot, hindi ako magmamaktol, hindi ako sasama ng loob, pero Lord, kailangan ko ng pera, be glorified, Lord, be glorified. Malamang po kalmado lahat ng tao. Amen. Kaya lang hindi tayo glory conscious. Mas need conscious tayo, hindi tayo glory conscious. Sabi po ng Bible, sa binasa po natin, basahin natin yung last verse, verse 17, ang ganda, no? Now, if we are what? If we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in His suffering in order that we may also share in His glory. Ganda ng verse, no? Ang sabi po ng Bible, kung tayo po ay anak ng Diyos, tayo ay tagapagmana ng Panginoon, kasamang tagapagmana ng ating Panginoong Jesus. If we share in the suffering of Christ, then we could share that in order that we may also share in His glory. Sino man po daw nakipag-share ng suffering ni Christ, ibig sabihin po niya, yung mga ginawa ng Panginoon, nahirapan siya. Eh minsan pag sumusunod tayo, nahirapan din tayo. Pero si Lord nag-glorify after that. Share daw sa atin yung glory na yun. Nakita ko po, marami mga Kristiyano, hindi sila marunong magdala ng glory. Pag may problema, sira na glory. Sino siya pag may problema ka, hindi na nag-glorify si Lord. Tingnan nyo to, ha? Let me start from relationship. Sino sa inyo, if you want to start a relationship, binata ka, gusto magkaroon ng relationship. Sino sa inyo concern mo? Ay ako, kung ako magkakaroon ng boyfriend o girlfriend, I will see to it, the Lord will glorify. Ganyan ba tayo? Di ba, paano yan? Unbeliever yun nanliligaw sa'yo. Ay, hindi ko papansinin. Bakit? Whether I eat or drink, whatever I do, I have to do it for the glory of God. Bakit ako magbo-boyfriend ng unbeliever? Hindi dyan mag-glorify si Lord. Therefore, hindi ko tatanggapin yan. Because I live for the glory of God. Yung iba, nalungkot. Ayaw tanggapin yung teaching ni Bishop. Hindi ko teaching yun, teaching ng Bible yun. Sino sa inyo, kahit walang boyfriend, mag-glorify mo ang Panginoon? Sabi niba, hindi naman kayo mawawalan kay Lord. For sure, bibigyan kayo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mawawalan kay Lord. Sabi mo, just glorify God. Sa totoo lang, iba sa inyo, wala pa akong trabaho, magtatrabaho pa lang. Minsan, ang trabaho natin, kung ano iniisip natin. No. Isipin mo, Lord, kung bibigyan mo ako ng trabaho, be glorified. Ha? Lord, kung bibigyan mo ako ng makaka-relationship, be glorified. Siyempre, binata ka, mapapangasawa mo. Babae, may asawa, hindi nakaka-glorify yun. Di ba? Tama. Lord, sana yung pagpili ko sa relationship, mag-glorify ka. Pagpili ko sa trabaho ko, mag-glorify ka. Sino sa inyo, pati pagpili ng bahay, mag-glorify ka. Yung iba sa, ay maganda doon, kasi mga sosi, mga tao doon. Oo. Pero hindi ka na makapagsimba kasi sobra layo. Saan? Nasa Santa Rosa. Paano mag-glorify si Lord? Maganda nga bahay mo, hindi ka naman makapagsimba. Hindi, nakaka-glorify yun. Naintindihan nyo mga kapatid? Ha? Pastor, doon na ako magtatrabaho, malaki sweldo. O doon ka nga nagtrabaho, pero nag-glorify ba si Lord? Sa kakatrabaho mo, malaki nga sweldo, hindi ka na nagsa-cell group, hindi ka nagsisimba. Kasi nga, hindi ka na glory conscious. Mag-e-exam ka sa paaralan. Pag-iisip ka, mangongopya, o patay ako, babagsak ako nito. Pero isipin mo, oh God, whatever I do it for the glory of God. Ayoko na mangopya. Bumagsak na. Bahala na. Basta Lord, sa pagbagsak ko, maluwalhati ka. At least naluwalhati. Di ba? Say amen. Kasi naman pumasa ka, hindi naman naluwalhati. Kasi nga, whether you eat, whether you drink, or whatever you do it for the glory of God. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, gawin natin yun. Taas yung kamay, magsasabing, we will glorify God. Amen? Totoo po yun, dapat mag-glorify si Lord.
Now, 2 Corinthians 3:18. Titingnan nyo po. Ito, tingnan nyo. Magliliwanag ang glory ni Lord sa buhay natin once we reflect His glory. Sabi ng Bible, 2 Corinthians 3 verse 18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which come from the Lord who is the Spirit. Ina-unveil sa atin. Kaya nga po tayo, reflection tayo ng glory ng Panginoon. Kaya niya ginawa tayo in His own image. Sa Genesis, nung ginawa niya tayo, ang ultimate goal ni Lord, pag naglalakad tayo, nakikita sa atin, nare-reflect yung glory ni Lord. Kasi nga, ini-express natin yung image ng Panginoon. Ano ba yung image ni Lord? Yung glory niya. Ha? Ang problema po sa maraming Christian, hindi sila glory conscious. So sila image conscious, power conscious, appearance conscious, people pleaser conscious, ganon. Pero subukan nyo, balikan nyo yung Bible. Ano kaya kung sa gabing ito, magbibigay ka ng decision, Lord, I want to become a glory conscious. Tingnan nyo po, decision mo maapektuhan, galaw mo maapektuhan, schedule mo maapektuhan. Because everything you do, you want to do it for the glory of God. Sinasabi po na binabasa nating talata po dito, the glory of the Lord is shining through my life. Nagsashine ang glory ni Lord through your life. Paano pinapakita, pinapasikat ni Lord ang kanyang glory? Sa'yo. Ha? Tingnan mo, sabi sa katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, ganito, ikaw pala ang reflection ng glory. Ha? Ngayon, what if you are living contrary to the Bible? What if you are trying to live to please people? Then you can never please God. So what happened is that your life can never bring glory to God. Mga kapatid, kaya tayo na born again, naging Christian. The ultimate purpose of God is that you would reflect the glory of Jesus Christ. Amen. Ano ang sabi po ng 1 Peter 2:9? Ito po kasi, maganda po kasi itong verse na ito. 1 Peter 2:9 reflects that the child of God is a royal priesthood. Sabi niya, Sabi po, but you are a chosen people. Kaya nga kayo nagre-reflect ng glory ni Lord, A royal priesthood. Tingnan nyo, a holy nation. You are God's special possession that you declare the praises of Him. Ibig po sabihin ng word na yon, that you declare the glory of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Ang lahat pala ng Kristiyano, we should display, reflect the glory of God in our life. Kaya nga po, isa sa pinakamagandang dimension ng life ng isang Christian, yung lagi niyang iniisip, for the glory of God. Parang ito, nag-aaral ako for the glory of God. Sino dito yung estudyante? Nag-aaral ka for the glory of God. So, anumang klaseng ginagawa ko sa paaralan, maluwalhati ka, Panginoon. Siyempre, pag ganyan na ang heart mo to glorify God, malayo ka na sa kopyahan, malayo ka na sa lakwatsa, malayo ka na sa mga dotad, malayo ka na doon. Bakit? Hindi naman nag-glorify si Lord doon . Amen. So, nagtataka yung mga friends mo, pare, hindi ka na nangongopya ngayon . Oo nga . Pare, wala ka na ata sa dotahan natin . Wala na talaga. Pare, parang papasigaw, hindi ka nagyoyosi, tsaka hindi ka na ata nagbibisyo. Hindi na, pare, kasi my life now is for the glory of God . Ano yun? Siyempre, pag namuhay ako gumagawa pa ako niyan, hindi ko nire-reflect yung image ni Lord sa buhay ko. If and only if Christian learn this truth, wala nang nagyoyosit, nag-aalak, nagdadrag sa mga Christian. Because they have to reflect God's glory in everything you do. Doon sa mga nagtatrabaho. Minsan, tanungin mo siya, trabaho o church? Trabaho. Pero mo, sino sa inyo nagtatrabaho for the glory of God? You know, when you are working for the glory of God, minsan ikaw, ipopromote ka ni Lord, mataas ang rango mo. You can become a manager. Manager ka, Pero tingnan mo kung manager ka, that reflects the glory of God. You know, pag ikaw manager na nagre-reflect ng glory ni God, yung mga tauhan mo, gusto mo makakilala sa Panginoon. Ikaw nag-iingat kasi yung pagsasalita hanggang sabihin ng mga tao, alam mo si Sir, ang bait. Bakit?
para nakikita ko si Lord. Kasi nga nagre-reflect yung heart mo, yung attitude mo. Di ba? Lord, try, may compassion ng heart mo, may love. Why? Of course, hindi ka magpapa-abuse, but you balance your life na mahal mo ang mga tao. Are you listening? What if you are a parent? Nag-glorify ba ang inyong, halimbawa, may anak ka, may asawa ka, hindi makapag-aral, nag-glorify ba si Lord doon? Hindi. Nakita yung mga anak mo, walang makain, mag-glory. No. Kaya yung mga married couple, habang bata pa kayo, gawin yung goal, Lord, mag-glorify ka sa pamilya ko. Alam mo, pagka nakita mo yung mga anak mo, nakakapag-aral sila, well-supported ng parents, may maayos na tahanan, may maayos na pagkain. Alam niyo, yung mga tao sabi, pinagpala yun tayo. Why? Kasi nag-glorify si Lord sa atin. What if this afternoon, we will make a commitment, Lord, be glorified in my life. Sa pag-aaral, be glorified. Sa trabaho, be glorified. Sa pamilya, be glorified. Ito, pinakahuli. Sa paglilingkod sa Panginoon. Nag-glorify ba sa Panginoon? Yung iba sa inyo, nag-cell group leader, nag-glorify ba si Lord? Paano, Pastor, naubos na yung cell member niyan? O, nasaan mga cell member mo? Wala na. Nag-glorify ba? Sabi ba ni Lord, anak, maraming salamat. Naluwalhati ako simula nung maubos ang cell member mo. Siyempre, hindi nag-glorify yun, di ba? Tama. Amen. Pero pag sinabi mo ganito, Lord, gusto kong ma-build yung aking 12, yung aking 144. Lord, tulungan mo ko, i-anoint mo ako. Gagawin ko ang lahat para yung cell group ko mag-reflect ng glorious power mo. Alam niyo ba, pag ang mga cell group ninyo nag-grow, nag-glorify ang Panginoon? Pag ang mga members mo sa cell, nagba-backslide na lahat, tingin mo nag-glorify si Lord? Ha? In the way how you handle your ministry. Kung kayo ay usher, kung kayo ay nasa hospitality team, kung kayo ay cell leaders, are you sure God is glorified in what you are doing? Are you listening? Yung iba dito, nagtatrabaho sa church, pero kaya pala nagtatrabaho siya, nagpapakasipag, nang i-impress lang pala ng chicks. Nag-i-impress lang pala, may nakitang gwapo. Hindi para sa kaluwalhatian eh. Sino sa inyo nagse-serve for the glory of God? Lahat ba kayo nagpunta dito kahit na, sino sa inyo nakasakay ka sa LRT, malayo pa? Kuneta kasi church natin eh. Di ba Lord, kahit malayo, kahit man. Mag-glorify ka lang Lord, okay lang sa akin. Sino sa inyo yung ganon? Yung iba sa inyo, walang pamasahe. Mula doon sa top, naglakad na lang hanggang dito. Lakad na lang tayo. Parang layo ang init. For the glory of God naman. Kahit malayo, nag-glorify naman si Lord. Kaysa naman naka-aircon tayo, tatakasan natin yung bayad. Sino sa inyo naniniwala, kahit malayo, kahit mahirap, as long as nakaka-glorify kay Lord, gagawin ko yan. Amen? Alam nyo, may mga taga-dulos dito. Hindi naman lahat may pera. Yung iba, wala Nabibless ako sa kanila. Yung iba, maaga pa lang aalis na. May nakausap ako noon about 3 weeks ago. Sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Pawis na pawis. Ba't ka pawis na pawis? Naglakad lang kasi ako, Pastor. Saan ka naglakad? Taga Quirino Avenue. Ang lapit lang nun Pastor, wala kasi akong pera, naglakad. Mula Quirino, nilakad hanggang dito. Sabi ko, magkano? Sabi, Pastor, kahit 7, wala ako Nilakad mo, pawis na pawis. Baka nandito sa kapatid, hanga ako sa'yo. Alam mo, natuwa ako sa sinabi niya sa akin. Pastor, kahit napagod ako, makapagsimba lang ako. Gusto ko kasi mabless si Lord. Tuwan-tuwa ako sa kanya. Yung iba sa atin, ganito. Alam mo, mas maganda pa sa PICC, malapit lang. Sa Kunaitan, layo-layo, no? Tuloy, nakapunta ka nga, hindi pa nag-glorify. Yung mga marireklamo, hindi nakaka-glorify kay Lord yan. Yung mga makwenta, hindi nakaka-glorify kay Lord yan. Sino sa inyo, basta kay Lord, basta maluwalhati, basta mag-glorify. Kahit malayo, kahit mahirap, kahit hindi madali, gagawin ko pa rin yan. Bakit? Maluwalhati ko lang ang Panginoon. Yun ang mga people who glorify God. Amen po ba? Sino sa inyo? Yung isa naman, sabi naman sa akin, Pastor, bakit? I need to save money. Bakit? Yung dinidisciple ko, walang pera palagi. Baka anak na mahirap. Oo nga, Pastor Minsan, sagot ko na pamasahe. Pati ba naman yung merienda, ako pa rin nasasagot, Pastor. O nililibre mo? Oo, Pastor, nililibre ko na rin. O masama talob? Hindi, Pastor. Kahit maubos pera ko, basta maluwalhati ang Panginoon, willing kong gawin. Nakakatuwa. Hindi lang daw pamasahe, nililibre niya pa ng merienda.
Yung iba sa atin sabi, alam mo, mahirap pag-evangelize. Bakit? Magbabayad ka pa ng pamasay, minsan ililibre mo. Sino rito yung katabi mo, nilibre mo lang? O, wala na magtataas ng kamay. Yung masaya ka na tumulong ka sa kapwa mo, maluwalhati lang ang Panginoon sa buhay niya. No? Yung isa naman, nakausap ko siya. Sabi niya sa akin, o, kamusta ka na bro? Pastor, masaya ako ngayon. Bakit? Naalala mo yung pinagpipray natin? Sabi mo sa akin, Bishop, Lord, bigyan mo ako ng panghakot ng kaluluwa. Ang tawag doon, kotse. Alam mo, Bishop, nagpray ako, magkaroon ako ng panghakot ng kaluluwa. So, anong nangyari? Binigay sa akin ng Panginoon. May kotse na ako ngayon, pero hindi ko nakalimutan, Pastor. Bago ako pumunta dito sa Cuneta, naghahakot ako ng kaluluwa para makapagsimba. Sabi ko, that's for the glory of God. Sino rin may kotse? Yung mga may kotse rito, hindi ka naman naghahakot? Huling kotse mo na yan. Sino niniwala yung kotse natin dapat magbigay ng glory sa Panginoon? Sino sa inyo, bahay nyo bulok? Yung bahay nyo bulok. Tingnan mo, sabi mo sa Panginoon, Lord, i-renovate mo yung bahay ko, gagawin kong ministry center. I-bless ka ni Lord. At sasabihin mo, Lord, from now on, ang house na ito, it belongs to God. And this house will be utilized for the glory of God. Yung mga walang bahay, kaya kayo hindi binibigyan, alam ni Lord. Lord, bigyan mo po ako ng bahay. Bakit? At least may sarili akong bahay. Huwag na lang, hindi kita bibigyan. Sino sa inyo naniniwala, pati bahay dapat natin nagbibring ng glory kay Lord? Dapat walang bahay na masungit. Dapat walang bahay na private lang. No? Gamitin nyo yung bahay nyo for the glory of God. Maniwala po kayo, yung bahay na yan, ipagkakaloob sa inyo ng Panginoon. Yung mga bulok na bahay, naku, kasarap ipag-pray yan. Lord, tingnan mo ang pangit ng bahay ko, bulok-bulok. Ganyan ang prayer ko ng Lord, tingnan mo bahay ko, ang pangit. Hindi ka naman naluluwalhati sa ganyan. Lord, bigyan mo naman ako ng bahay na maluluwalhati ka. Tapos ginawa ko po yung bahay, ginawa mong ministry center. Tingnan nyo po ang life nyo. Ibang-iba po. No? Ulitin ko, kailan tayo magiging glory center ang life natin? For the glory of God. Ang bahay ko, for the glory of God. Ang kotse ko, for the glory of God. Ang sasakyan at ang aking mga properties for the glory of God. Maniwala po kayo, marami pong mangyayari. Kasi tayo, isip natin palagi, whatever we do it for the glory of God. When we said for the glory of God, dinideclare po natin yung praises ni Lord sa atin. Dinideclare natin yung praises sa buhay natin. Kasi tayo yung expression ng God Tayo yung image ni Lord. Dapat, kung tayo yung image ni Lord, dapat ini-express natin, nire-reflect natin yung glory ng ating Panginoon. And I tell you, kapag lumalabas po yung glory ninyo sa eskwelahan, sa opisina, sa mga bahay ninyo, nag-glorify ang Panginoon. Well, I'd like to tell you this. You are indeed a carrier of God's image. Unless you do that, the 1 Corinthians 10:31, hindi ho natin mararanasan yung masayang buhay. Kasi our life will only receive joy and happiness in life kapag nag-glorify natin ang Panginoon. Amen? Tanungin mo yung asawa mo, kaya mag-anak mo. Pag nakita ka nila, nagbibigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon, masaya yung mga yan. Pero pag nakita nila, yung tatay nila, nanay nila, hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon, without even telling them, malungkot yung mga bata. So this afternoon, sino po rito yung kayang mamuhay to bring glory to God? Amen? Taas yung kamay, yung pastor, gusto ko mag-glorify si Lord sa buhay ko. Alam nyo, bago ako mag-close, pupunta ako sa baligtad. Hindi po nag-glorify ang ating Panginoon kapag tayo patuloy na mumuhay sa kasalanan. Never na nag-glorify ang Panginoon. Yan ang una. When you are sinning against God, God is not glorified. Number 2, sulat nyo po ito. If you are not touching lives, helping someone, the Lord is not glorified. Dapat, yung una, umaalis tayo sa kasalanan. Pangalawa, we begin to touch life. Okay? We begin to help people. Then, nag-glorify ang Panginoon. Tingnan nyo po, sa dulos, meron tayong strategy that brings glory to God. Bigyan ko lang to sa inyo ng magandang perspective ulit. No? Una, bakit tayo nagwiwi ng soul?
Why? Because we want to help someone find their way back to God. If you help someone find their way back to God, it brings glory to God. Amen. Number 2, we win and then we consolidate. What is consolidation? We help someone to start up a new life process. Yun ang pangalawa. Tingnan nyo po, na-glorify ang Panginoon. Kasi tinutulungan mo isang tao na mag-start up ng new life process eh. So hindi mo na siya tinutulungan to find their way back to God, but you also keep on helping the person, okay, to help them to start up their new life. Number 3, okay, from winning, consolidation, then discipleship. Discipleship is helping human being back into order. Ibig sabihin sa disciple, kaya tayo nagdi-disciple, tinutulungan natin ang mga tao na ayusin yung buhay. There, the Lord is glorified. Ang saya-sayang Diyos, pag nakita ng Panginoon, lahat tayo dito nagdi-disciple. At higit sa lahat, sending means we help someone, okay, to be engaged in Jesus' mission. Itong 4 na to, nagbibigay po ng glory sa ating panahon. Halimbawa, nagsosolving ka, nag-glorify ang Lord. Nagko-consolidate ka, nag-glorify si Lord. Are you listening? Nagdi-disciple ka, nag-glorify si Lord. Nagsesend ka ng leaders mo, nag-glorify si Lord. Kinakailangan po itong 4 na ito mangyari sa Doulos for Christ. Lahat po ng ginagawa ninyo dito sa church, sa inyong family, sa inyong job, dapat pare-parehas po yan. Huwag na huwag nyo pong gagawin, gino-glorify nyo sa trabaho, pero ministry nyo sa church, pinapabayaan nyo. That's wrong. Or, gagalingan nyo sa church, ang galing-galing mo sa church, pagdating mo sa trabaho, pinapabayaan mo, pagdating mo sa pamilya mo, no, hindi nag-glorify si Lord. Dapat kung paano nag-glorify sa pamilya, sa trabaho, sa church, balance mo. Everything I do it for the glory of God. Amen. Sino sa inyo magkukomit sa gabing ito? I want to do it for the glory. Probably, nung last few weeks, sabi mo, Pastor, tong week na to, hindi naluwalhati ang Panginoon. Meron ba dito nga, amen, Pastor, hindi naluwalhati ang Diyos sa buhay ko? Well, if I were you, I will change my mind. I will surrender that attitude to God. Because starting tonight, you have to believe that it's time to glorify our God. Amen.